Sorry. Ayan. Ba't wala? Nakamute ka, Boss Kais. Huwag kang kabahan, kako. Okay lang yan. Yan, Okay lang yan. Oo, sige. Amoy mo ba dyan? Oo, huwag kang kabahan. Marami lang viewers pero okay lang yan. Laging din nasira yung ano natin eh. Yung live natin nung ano. In-stream mo rin ba to? Hindi, actually, ang gagawin ko lang is kulang ako permission sa inyo as recording para sa backup, para ma-post ko sige, rin. sakto yan. Pero sa live, wala. Dito lang sa iyo na may live talaga. Special ka sa amin. Ano nire-record mo? Yung ito lang. Ito yung kabilang ni Meliap. Yung kabilang ni Meliap. Sige. Oo, yung stream niya lang. Sige. Okay lang yan. Boss Melo, ikaw. Ayun, tataka lang ako bakit hindi kayang i-live ni Kayo itong debate na ito doon sa channel niya. Ha? Ay, yun yung usapan dito. Gusto ko magbigay na respeto kay Banat Boy dahil siya lahat, sa kanya pupunta lahat. Hindi, okay lang. Banat Boy, okay lang ba sa'yo i-live ni Kayo? Huwag na. Para okay lang. Okay lang naman. Pero kung ayaw na ni Boss Kais, okay lang yan. Asan yung ano natin? Topic natin. O yan ha. So, whenever you're ready, guys, sabihin ko lang ha. May sasabihin muna ako. Since na kasi ang topic dito dalawa eh. Patutunayan ko, si Libayan. Conjunct. At itong ang ikalawang topic na titindigan ko, which is hindi naman yun ang ano ko, pero for the sake of arguments, titindigan ko na rin na si Rapi Tulfo ay hindi sinungaling. So dalawa ito. So ano ang balak mo rito, Kayo? Tig dalawang tindig tayo o tig-isang tindig lang? Hindi, actually, sa iyo lang ang dalawang tindig eh. Sa akin, isa lang eh. Kasi Hindi. kapag ka, hindi, ganito. Papaliwanag ko sa'yo. Pwede ba papaliwanag? Ganito na lang. Ganito na lang pala, Meliap. Ikaw, okay ba sa'yo ito? Kasi, sabi mo kasi, parang hindi mo naman paniniwala yung second Hindi, conjunct mo, di ba? paniniwala ko na ngayon. Paniniwala okay. ko na ngayon. Okay, so tig dalawang tindig tayo. Or pwede naman tig-isang tindig lang, pwede rin. Pero, Hindi, negation yun. Negation kasi yun eh. Hindi, So, ganito. Oxford debate ba? Ano? Yung may oras-oras tapos ano? Ganun. O, sige, Hindi, sige. may oras. Ngayon, kasi ang gusto niyang alamin kung anong gagawin doon sa title. Well, dalawa talaga ititindig mo. Sa title, okay na tayo sa title. Doon na lang. Okay na pala. Sino ang ako unang Hindi, yung title mismo yung tindig eh. Oo. Pero ngayon, ang tinatanong ko, 10 minutes ba, 20 minutes, o tig dalawang tindig? Kasi kung tig dalawang tindig, titindigan ko tig 10 minutes. Ngayon, okay. So walang issue na sa title. So ang issue mo lang kung saan yung 10 minutes, saan ba mapupunta, parang ganon. Hindi yon. Doon sa length ng debate natin, gaano ba tayo kahaba? 10 minutes? 15 minutes? Ikaw, bahala ka. Ikaw na mag-decide doon. Sige, tig dalawang tindig tayo. Tig 10 minutes bawat tindig, pero pwedeng sumobra ng konti. Actually, Tig 10 minutes. So mangyayari is, ang mangyayari is, opening mo, Attorney Libayan, opening ko Rafi Tulfo. Tapos ang rebuttal ko is yung sayo, so negative ako doon. Tapos yung rebuttal mo naman ngayon is yung negative nung proposition ko, tama ba? Paano? Yung opening ko, Attorney Libayan. Attorney Libayan sinungaling. Ang opening ko is si Rafi Tulfo ay sinungaling. Meron tayong Q&A, meron tayong cross-exam. So, yeah. Huwag natin isipin yun. Okay na cross-exam sa atin. Ano lang yung tindig na gusto mo? Kasi pwede mo siya pagsabayin. Pwede natin pag-usapan yun. Ay, kailangan natin pag-usapan yun kasi yung haba ng tanungan, gaano kahaba. So, Hindi, ikaw na nga bahala doon. Ikaw na magde-decide doon. Ikaw na. sige. Bahala ka na doon. Ano bang gusto mong oras? Anong time? 5 minutes, pero kapag nabitin, pwedeng ituloy yung 5 minutes o 10 minutes? Kasi dalawang tindig kami eh. So, 5 minutes lang. Kasi kung isang tindig lang, 10 minutes. Naku, ang hinanda ko 10 minutes yung timer natin. Okay lang. Hindi, okay lang yun. Okay lang Okay yun. So, ulitin ko So, 10 minutes una, tas ang mangyayari is yung rebuttal is yung negative mo, yung second conjunct, yung ba yung mangyayari? Ganito. Sige. Di ba ako magsasalita, titindigan ko si Libayan ay sinungaling. Sinungaling, tama. Tapos, Okay. kung ikaw naman titindig, Rafi tututulan mo Tulfo. yung sinabi ko. Hindi, I think sa rebuttal yun. I think sa rebuttal yun. Sa second tindig ko kasi i-discuss yung kay Tulfo eh. Sa second tindig ko yun. Hindi, ano ang magiging tindig ko na second? Kukontrain mo yung sinabi ko, Na si Rafi Tulfo ay sinungaling. si Libayan ay hindi sinungaling. Hindi, kaya nga eh.
Hindi, ang mangyayari talaga dyan, dalawang opening affirmative, tapos yung rebuttal niya is dalawang negative. Kukontrain mo yung opening ko, kukontrain ko naman yung opening mo. Kasi ang opening mo is Atty. Libayan, tama? So magiging sabay yung topic. Parang ganon. Sabay yung topic, technically. Hinati ko yung sa akin. Nasa pangalawang tin ko yung kay Rapid Tulfo. So dalawang cross-examination to. Yes. Okay, make sense. Kasi ganito nga mangyari. So, titindigan mo na Atty. Libayan is sinungaling. Titindigan ko ng Rapid Tulfo ay sinungaling. Hindi mo Tapos- kontra yung sinabi ko. Hindi, sa cross-examination ko yun aanuhin muna. Cross-examination doon sa, mo, di ba? Tapos cross-exam mo din ako doon sa opening ko. So ngayon, ang rebuttal mo ngayon is kukontrahin mo naman yung opening ko. Cross-examine based doon sa... So hindi mo kokontrahin. Doon lang sa cross-examination mo lang kokontrahin. Oo, doon lang, oo. Ganon. Tapos yung rebuttal mo, kukontrahin mo ngayon yung opening ko. Tapos yung rebuttal ko, kukontrahin ko yung opening mo. Tama? Kasi make sense yun kasi magiging tindig natin doon dalawa. Ano yung paano yung alteration ng pag tindig ni kunyari mauna si Boss Melo. Aha. Pagkatapos Atty. Libayan sinungaling. sasagutin mo na First. Pagkatapos mo, Hindi, na, ang sasagutin mo problema na kasi agad. dito, Or ang ikaw problema Hindi. mo. Iko-cross ko, iko-cross ko. Sige. ito magiging problema sa ano mo, kayo. Kasi kapag kukontrahin ko yung sinabi mo, hindi ko madidiscuss na si Rapid Tulfo ay hindi sinungaling. Kasi sabi mo, Madidiscuss mo. Nai-discuss mo sa rebuttal kasi ang tindig ko sa una is Rapid Tulfo ay sinungaling. So, yung rebuttal mo ngayon ay si Rapid Tulfo ay hindi sinungaling. so makukontra lang kita sa Q&A lang. After na. Hindi, Oo. sa rebuttal. Hindi, ang rebuttal. Doon sa una. Tama. Kahit Tama. doon sa pangalawa, Q&A din. Kasi Oo. hindi ko matitindigan sa una yung sinasabi mo eh. Oo. So, 10 minutes. Oo, sige. Sige. Sige, Hindi, 10 minutes. mamaya. So, Sige. Boss Kayo, ano yung 10 minutes na yung mauuna, tapos sasagutin, tapos pagka okay na, 10 minutes opening, ipoprove niya yung positive na niya, na which is Atty. Libayan is sinungaling. okay. Tapos magko-cross ako sa kanya, i-cross ko yung opening niya. And then mag-opening ako ngayon ng si Rapid Tulfo ay sinungaling. Tapos Okay. i-cross niya naman ako kay Rapid Tulfo. And then yung rebuttal niya ngayon is, kukontrahin niya ngayon, ang tindig naman niya doon ngayon is si Rapid Tulfo ay hindi sinungaling. Hindi ka na, kasi yung cross-examine, iba yun eh. Di ba dapat may tindig ka rin Yun nga eh. against dun sa ano Yun nga niya? eh. Oo nga, ayun nga, rebuttal nga, yung rebuttal. Oo. Hindi sa rebuttal. Yung rebuttal kasi, Correct. ang pwede mo lang i-rebut yung mga sinabi niya dun sa, ang pwede Yes. lang nating kunyari, kasi di ba ganun yung parang, yung ng Oxford debate. Yung mga sinabi niya, i-examine mo, pwede mo patunayan, pamalian, lahat. Basta, Oo. pertaining dun sa mga diniscuss ni Melo. Tapos, Yeah, may correct. opportunity ka rin afterwards na, so eto naman yung kung bakit papatunayan mo na ganito. So yun muna, first topic. So halos may 3. May 4. Kasi yung Paano tindig 4? mo, kunyari first topic natin, papatunayan na si attorney ay sinungaling. Aha. Kung yan ang patutunayan, bali magiging 4. First na tindig ni nung sa sa positive, tapos yung negative, tapos sasagot, tapos tindig mo naman, tapos yung Actually parang naguguluhan lang kayo sa salita yata eh. Kasi yun nga yung rebuttal. Rebuttal yun ang opening namin. Yun na yung negation nung opening namin eh. Kasi di ba, ang opening ni Melo Yap is si Atty. Libayan ay sinungaling. Ang kontra nun is si Atty. Libayan ay hindi sinungaling, tama? Tama. Okay, ngayon, nasa rebuttal ko yun. At titindigan ko sa rebuttal ko is si Atty. Libayan ay hindi sinungaling. di ba parang hindi Oxford, parang lang, spontaneous. Hindi, binago niya na nga kasi ngayon. Kasi kung Oxford kasi, kung technically kasi pag Oxford, dapat sabay niya nang gawin yon. Sabay niya nang gawin na patunayan. Sabay kong gagawin. 20 minutes. 20 Okay. minutes. 20 minutes? Oo. Tagal nun paano sasagot? Baka makalimot. Kaya nga ang sabi ko, hatiin. Okay nga, so hindi na tayo mag-Oxford ngayon. Ano to? Modified na to. Ako nga, kung gusto ko. Modified na nga. Modified na to. Sige, sige. kung yung modify nyo, ano yung modification na gagawin nyo? Natin? 10 minutes, 10 Hindi, minutes. ikaw gusto mag-modify. Pero okay din ako kung 20 minutes ang gusto mo sa ano. Okay na rin ako doon. Maki-Yossi, baka 4 na Yossi ako noon.
Kasi alam mo, Dami mo naman kinakatakot. Naganda. Itong ano ni Banat Boy. Napanood ko itong ano niya, masablay yung live niya eh, kaya Hindi, okay Kaya to. Matindi to. okay. Hindi bali Banat Boy, ni-record ko yung yung aking script na ginawa. Hindi, wait lang. Para Sino mo- mauna ba? Ako. Oh, agree ka doon, Boss Kayo? Mauna si Boss Melo? Oh, siya talaga. Oh, Affirmative siya. Oo. So ano, timer starts whenever you're ready. Hindi, may ano ka muna? Ano, Ate, ipipili ko yung ano ko. Privilege speech. Okay, sige. Ano ko muna ito. Aha. Palabas muna ito, no? Dali. Yan, meron lang ako ipapakita dito na simple lang naman. Ito, pwedeng palabas yan, Banat Boy. sige. Punta muna tayo sa... Mamaya sa presentation mo yan. Game na ba? Mag-timer Village start speech na. pa lang ito. Well, start na ba? O magsasalita muna ako? Siguro mga shoutout lang isa ngayon. Tapos mag-start na tayo. Not unless mag-agree si, hindi niya rin naman alam i-present mo. Ito yung kabuuan kasi ng debate na patutunayan ko eh. Hindi. Mamaya mo na siguro gawin niya sa opening mo. Oo, pasok dapat sa 10 minutes mo. 20 minutes. Hindi, 10 minutes, tayo? Tig 10 lang. Ang gulo. Tig 10 na lang. Sige. So, pero dalawa na yung dalawa na. O yung sa yung kay Rapid Tulfo, sa ikalawa ko titindigan yon. Ang gulo mo naman, Melo. Yep, sabi mo ay na 20 minutes na sa Oxford eh. Okay, sige, 20 minutes, sige. Sige. Okay na yon. Sabihin mo lang. Bago lahat, shoutout muna pala kay pa-shoutout lang, isa lang, kay Joey Sarmiento ng Win Radio. Ako rin mag-shoutout din ako. Relax, ayan, shoutout sa'yo. Kuya Jay Machete. Ako, mag-shoutout din ako doon sa anak ni BJ sa Altea. Alam ko, naghihintay ka ng shoutout ko. Pati tatay mo, shoutout ko na rin. Shoutout sa'yo, BJ. Sige na, yun lang. Uy, shoutout nyo yung Malacanang, nanonood ngayon daw. Ito, ginawa ko ng recorded lang ito, ngayon lang ito. Para ito yung panonoodin natin, para sakto sa oras. Sige. Pa-share to, Banat Boy, ayan. Ayan may control Okay, ka na magandang araw po sa inyong lahat. Okay. So, ayan so, panoorin na natin to. Start na ako Sakto. Wait. Teka. So, dalawang Meloyap na kalaban ko? Hindi, nirecord niya lang yata yun. Record lang yan. Nakita mo ngayon lang yan. Okay, pakinggan natin to So ni-record, so hindi live yung kalabang ko? Live yan. Kausap mo ako ngayon Sa Hindi, Q&A, hindi ko siya mamaya- kausap eh. Sige, okay lang yan. Sige, go. Go. Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Melo yan po. Wait, I'm sorry. Stop mo muna, Melo. Ano na ba to? Game natin, 20 minutes na? Wait lang. Oy, Bago ka magsimula, timer. mag-ano ako ng timer. Wait lang. Sige. So, asa yung timer natin? Whenever you're ready sige. Ay, magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Meloya po. Bibigyan ko muna kayo ng konteksto dito sa naganap na debate na ito. Matagal na po ito. Ang hamon ko noon, patutunayan ko na si Atty. Libayan ay isang sinungaling. Nag-umpisa pa ito nung kinontent niya si Nico David about sa dangerous influencer. Nung sinabi kong Libayan, kasama ka dyan, sumagot ito si Michael Machate. Sabi niya, hindi raw kasama si Libayan doon. Dinidinay niya na parang hindi kasama sa dangerous influencer si Libayan Kaya ang sabi ko, patutunayan ko na si Atty. Rani Randolph Libayan ay isang sinungaling. At hindi lang basta sinungaling. Deceiver, liar, brutally liar. Mandoloko. Yan, kumbaga nasa superlative degree na itong si Libayan pagdating sa pandoloko, sa pagsisinungaling sa mga tao at sa kanyang mga subscriber at sa kanyang mga kliyente, maging sa korte. Kita nyo kung gaano itong taong ito, kadelikado itong taong ito. Ngayon, eto, nung hinamon ko si Michael Machate, ang ginawa niya para lumaban, akala niya kasi tatakas ako Kasi alam niya, hirap siya ipagtanggol yon. So ang ginawa niya, dinugtungan niya ng isang paniniwala, isang topic na hindi ko naman paniniwala. Kaya ngayon mga kapatid, titindig ako sa isang topic na hindi ko pinaniniwalaan. Pero for the sake of arguments, yun ang titindigan ko ngayon. Okay? Ano ba yon? Ang dinugtong niya, ang topic ko, patutunayan ko si Atty. Rani Randolph Libayan ay isang sinungaling
Kapalit naman nun, yung isang topic niya. So lumalabas dalawa ang topic. Ano yun? Patutunayan ko naman na si Rafi Tulfo ay hindi sinungaling. Kaya ako sinabi na hindi ko po topic yan dahil hindi po yan ang paniniwala ko. Ito po ang paniniwala ko. Tignan po ninyo ha. Papakita ko lang. Huwag nawang mangyari. Sa Bible po ito. Oo, bagkos pa nga ang Diyos ay tapat. Tatapwat ang bawat tao'y sinungaling. Gaya ng nasusulat upang ikaw ay ariin ganap sa iyong mga salita. So, ang bawat tao pala ay sinungaling. So, bakit titindigan ko ngayon na si Rafi Tulfo kung ang paniniwala ko lahat ng tao ay sinungaling? Topic po niya yan. Uulitin ko ha, hindi ko po topic ito. Pero for the sake of arguments, para lumaban lang ito, kinol ko yung hamon niya. Ngayon, eto na. Ganun naman pala ang paniniwala mo, Meloyak. Sinungaling naman pala lahat ng tao. Ba't patutunayan mo pa na si Libayan ay isang sinungaling? Kasi si Libayan po ay hindi lang basta sinungaling, manloloko pa. Manloloko, sinungaling, deceiver, brutally liar. Pakinggan ninyo ito ha. May papanood lang ako sa inyo sandali. Tapos diyan tayo magsisimula. It's so difficult for me to lie even with small things. Ayan. It's difficult for me to lie, even small things. Yan ngayon ang patutunayan ko na hindi mahirap para kay Libayan ang magsinungaling kung hindi itong abogadong ito ay nuno ng sinungaling. O tuloy. Kahit tanungin mo sa misis ko, tanungin mo sa mga magulang ko, kung meron akong problema, it is because sometimes I'm brutally honest. Yun, that became my problem. I call a spade a spade. Sometimes I'm not even empathic, yun yung sinasabi nila sa akin. Because that's my character. It's difficult for me to lie. That's how my parents brought me up. Kaya, even with my friends, pag sinabi kong hindi ako pupunta ako, I have to go. Magagalit si Atty. Magalong, pero sabi ko, I have to go. Ayan. So nakita na ninyo rito, hirap daw siya magsinungaling. Ngayon, titignan natin kung hirap ba siyang magsinungaling o talagang nasa dugo na niya ang pagiging sinungaling. Ano ito? May papakita ako sa inyo. Ito po. Pakita ko lang sandali. Ito. Ano ba ito? Ayan. Ano ba ito? Ito po galing Republic of the Philippines. Ayan. Regional Trial Court. National Capital Judicial Region, Branch 93. So nakita ninyo may branch na ito. So hindi ito pwedeng i-deny ni Libayan. Katunayan hindi ito pwedeng i-deny ni Libayan, meron pong kopya na ito si Libayan. Ano ba ito? Ayan. People of the Philippines, plaintiff versus Rani Randolph Libayan. Criminal case, cyber libel po ito, 3 counts. So hindi ito madi-deny ni Libayan. Ang kapal na lang talaga ng mukha mo, Libayan, pag dininay mo pa ito. Paano niya ito i-deny? Pirmado ito ng judge. Ayan o. Evangeline Santos, acting presiding judge. Okay? Ano ba ito? Bibigyan ko ulit kayo ng konteksto dito. Si Libayan po at ang kanyang mga vlogger dahil sa kanilang mga kasinungalingan ay nakasuhan sila. Cyber libel. Ngayon, nag-issue ng warrant of arrest yung judge. Ngayon, itong si Libayan, alam niyo kung anong sinabi ni Libayan after mag-issue ng judge ng warrant of arrest? Pakinggan ninyo. Ang sabi rito, it was then that Attorney Libayan manifested that we're seeking the inhibition of the presiding judge because they filed an administrative complaint against for her, issuing the warrants of arrest before the cases were raffled, then handed over the motion for inhibition. Ano ibig sabihin dito? Nag-ano si Libayan? Tinutulan niya, sabi niya, Judge, manloloko ka? Kasi bakit ka nag-issue ng raffled bakit ka nag-issue ng warrant of arrest nang hindi pa naman na-raffled yung kaso? Ibig sabihin, wala pa pala sa'yo yung kaso. Paano ka nakapag-issue ng warrant of arrest? Mandaraya ka, Judge. Magulang ka, sinungaling ka. Yan ang akusasyon ni Libayan doon sa judge, Sabi rito, Attorney Libayan claims that his secretary, Roselyn Shero, Ms. Navarro, went to office of clerk of court of the Regional Trial Court at Quezon City. Sabi ni Atty. Libayan, yun daw kanyang secretary na nag-request daw dun sa piskal na manonood ako ng raffle. Ano sabi? Manonood daw ng raffle. Ayan. Ay dito na tayo, Tagalogin na natin para mabilis Sabi dito, ano ngayon ang sagot ng clerk of court? Kasi naalarma yung judge, sabi niya dahil sa bigat ng akusasyon ni Libayan, sinulatan yung piskal.
Sinulatan yung piskal. Piskal, ano masasabi mo dito sa claim ni Libayan? Ano ang sagot ng clerk of court? Ang sabi dito, July 7, 2024, sinagot ni Attorney Talud, ito yung sa clerk of court, via email ang sulat ng private prosecutor at pinasinungalingan ni Attorney Talud ang mga paratang ni Libayan. Nako, pinasinungalingan ni Attorney Talud yung kasinungalingan ni Attorney Libayan. Ito ang detalye ng sagot ni Attorney Talud. Ano yun? Based sa e-court system ng Quezon City RTC, sinampa ang kasong cyber libel noong February 2028. Okay? At niraffle din ito on the same day. So hindi totoo na may raffle na naganap noong March 8 tulad ng claim ni Libayan. No? Kasi sabi na raffle same date eh. Walang record ang sinasabing letter ni Ms. Navarro. So katang isip lang pala ni Libayan ang paratang niya na nagpadala ng letter si Ms. Navarro. Paratang lang pala yun. Dahil sa mga kasinungalingan ito, ay nag-file ng comment opposition ang private prosecutor sa motion for inhibition na inihain. At sinabi ng prosecutor kanino? Kay Libayan. Sa kanyang comment opposition, it is clear that the administrative complaint, malinaw na itong administrative complaint ni Libayan, is a concussion of lies and fabrication. Ano ang kahulugan ng concussion of lies and fabrication? Basahin natin dito. A concussion of lies is figurative expression used to describe a fabricated story. So dito, nag-fabricate si Libayan ng story. Untruth, hindi katotohanan, that someone has created, often deliberately, to deceive other. Nako, pandaraya, mandurugas. The word concussion implies something that has been carefully or creatively mixed or assembled, which suggests that the lies have been crafted in a strategic or elaborate way. So minekos-mekos din pala ito. Minekos-mekos din pala ito. Yung pandaraya ni Libayan, minekos-mekos din niya. So anong sabi rito? It is clear that the administrative complaint is a concussion of lies and fabrication designed to support otherwise baseless and unjustified motion to inhibit the acting presiding judge that the lies, falsehood, and fabrication have no place in any submission in their employment constitute a serious transgression of CPRA. Paglabag pala yan sa rules nila. Sinang-ayunan ni Judge Santos ang comment ng private prosecutor at sinabing walang basihan ang paratang ni Libayan na pumapabor kay SRT. No? In other words, denied ang motion ni Libayan, motion for inhibition ni Libayan. So 30 ano seconds. nangyari? Ito yan. So makikita ninyo dito, ang sabi dito, no? Whereof premises considered the motion of inhibition filed by accused is denied. So nakita na ninyo? Dahil sa kasinungalingan, pandaraya, at mga imbento, pagpafabricate na ginawa ni Libayan laban sa judge, denied ang kanyang motion. Ibig sabihin, kinatigan yung judge na hindi totoo. Dahil nag-testify mismo yung piskal na sinabi niya, niraffle yan at hindi namin nakita yung sinasabi ni Libayan na letter. Ayan yung pangalawa. Boss Kayo Pang 2020 na nga yun eh. Pinost ko 20 na, di ba? Sige. Ano? Approve Tapos ba na kay yan. Boss Kayo? Tapos na yan? Okay na? Wait lang. Hindi, 20 na, di ba? Sabi mo 20. Sabi mo 10 lang eh. Hindi, nag-agree na nga ako sa 20 eh. Ano, Boss O, Kayo? anong Sige. gusto mo? Sige, okay, ikaw Sige. kahit ano. Sige, Hindi, kahit anong gusto mo, mahal na mahal kita, Melo Yap. Sige, kahit anong gusto mo. Oh, agree, Sige. Boss Kayo Okay, sige. Sige, ituloy na natin to 20 para wala nang tindig. Oh, ikaw na mamaya. magano. Sige, ikaw na magano. Ayan. Ay, i-play mo, i-accept mo na lang tapos i-play mo. Ay, play ko. Sige, ikaw na. At the stage. Ayan. Ayan. Kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Ikalawang tindig ko na po ito. Ano itong titindigan ko sa ikalawang pagkakataon? Ang titindigan ko, yun muling kasinungalingan ni Libayan. Kasi ipinakita ko sa inyo yung kasinungalingan ni Libayan doon sa korte. Dito ngayon, ipapakita ko sa inyo ang kasinungalingan ni Libayan sa pagbablog niya. At ikalawa, yung sinasabi, yung paboritong content ni Bantot. Yung sinuggest ni Bantot sa akin na hindi ko paniniwala, pero titindigan ko, huwag kayong mag-alala, na si Rafi Tulfo ay hindi sinungaling. Okay.
For the sake of arguments, titindigan ko ngayon yan. Hindi sinungaling si Rafi Tulfo. O eto na, umpisahan na natin. Kasi maigsi lang yung, yung 10 minutes, napakaigsi lang po nun. Pakinggan natin ito. It's difficult for me to lie even with small things. Ayan, it's difficult for me to lie even with small things. Tuloy. Kahit tanungin mo sa misis ko, tanungin mo sa mga magulang ko. Pero kanina napatunayan natin sa korte mismo nagsisinungaling siya. Doon mismo sa hearing, doon mismo sa presentation of evidence, nagsinungaling siya. Kung meron akong problema, it is because sometimes I'm brutally honest. That became my problem. I call a spade a spade. Sometimes I'm not even empathic, yun yung sinasabi nila sa akin. Because that's my character. It's difficult for me to lie. That's how my parents brought me up. Kaya, Bigo ang magulang mo sa'yo, di ba yan? Bigo ang magulang mo sa'yo sa pagpapalaki sa'yo. Kasi pinapalaki ka kamo na hirap kang, na hindi sinungaling. Pero ito, lumaki kang nuno ng sinungaling. Bakit, boy, pakiano yung timer? Deceiver, mandoloko, estapador. Yari ka, boy, banot. Ay, banat boy, yari ka. Kakasuwang ka. Tuloy. even with my friends, pag sinabi kong hindi ako pupunta ako, I have to go. Ayan, nasabi niya, even with my friends, kapag sinabi kong pupunta ako, I have to go. Bakit? Kasi pinramis niya Magagalit si Atty. Magalong para sabi ko, I have to go, O prinamis kahit pala awatin siya ng kanyang asawa, kailangan niyang pumunta. ko eh. Pag may prinamis din ako kay Atty. Magalong, I have to go. Biro nyo, sinabi niya dito na kahit na awatin siya ni Atty. Magalong, kung sinabi niya na pupunta siya, hindi siya papaawat. Pupunta talaga siya. Kasi brutally honest. It's hard for me to lie. Tuloy. Exactly. Kaya nga sabi ko sa inyo, pakita nyo yung... Ayan, ano ba ito? Ito po yung sugalan sa Baguio. Binakbakan ko ang sugalan sa Baguio. Ang sabi ko, may sugalan dito kasi meron akong source. Meron akong source taga Baguio na sinasabi sa akin na talamak daw ang sugalan dito. So, kaya ngayon, sinabi ko na kasi ang mayor po ng Baguio ay si Atty. Magalong. Father-in-law po ni Libayan yan, kaya itong si Libayan, tangging kamatayan nito. Ang sinasabi niya ay pakita daw. Tandaan nyo totoong may sugalan sa Baguio at sunod-sunod ang raid na naganap nung ipinatawag ni Senator Rafi Tulfo yung Chief of Police ng Baguio. At binantahan niya, kapag hindi mo natanggal yung sugalan dyan, sibak ka. So ano nangyari? Sunod-sunod po ang raid. So ito, nung time na dinidinay niya, totoong may sugalan sa Baguio. Pakinggan natin to. That's my character. Friends, Atty. Magalong para sabi prinamis din ako kay Atty. Magalong, I have to go. Exactly. Kaya nga sabi ko sa inyo, pakita nyo yung pasugalan na yan. I will personally make sure na may isasara yan. I will personally make sure na may isasara yan. Tandaan nyo, hindi po siya ang nagpasara. So para saan yung personally mo? Hindi po siya ang nagpasara. Kasi nung pinatawag nga ni Senator Rafi Tulfo yung Chief of Police, nagbanta si Senator doon na kapag hindi mo na ipatanggal yung mga sugalan dyan, mag-goodbye ka na sa posisyon mo. Tuloy. Pero, dahil pinatulfo nyo pinapator ni Libayan in action nyo, hindi ko i-refer, ako mismo gagawa. Ayan. Sabi niya, hindi ko i-refer. Di ba sinasabi niya si Senator, puro refer lang daw. Ito sabi niya, hindi ko i-refer. Ako mismo ang gagawa. Sabi ng sinungaling at mandarayang abogado na si Atty. Rani Randolph Libayan. Ang tanong, siya ba talaga ang gumawa? Pakinggan. Ako mismo pupunta dun. O yun, ako mismo pupunta doon. Saan? Sa Baguio. Para personally, ipatigil ang sugalan. Ano ngayon ang nangyari John? Pakinggan natin. Ano ang ko dito? Ang kasalanan ko dito? Yun, may kasalanan pala siya. Ano yung kasalanan niya? Ang kasalanan ko dito mga kabatas natin, I did not go there personally. Bakit? I did not go there personally. Bakit? Nagpalusot. Tandaan niyo, palusot na lang itong sasabihin niya. Bakit ko sinabing palusot? Pakinggan. Kasi nga, baha eh. Baha. Okay. For the sake of arguments, medyo tatanggapin ko muna ng sandali. Sandali. Baha. So, hindi ka makakalusot dahil baha. So, acceptable yon. Tinatanggap ko yung palusot na yon. Kapag halimbawa, pupunta ka sa Baguio, gusto mong pumunta, ang problema, hindi makalusot kasi baha. Pero ano ba ang totoong sitwasyon nun? Pakinggan natin. Baha. Baha pa rin mga kabatas natin sa NLEX. Ang biyahe mo para makalusot ka lang ng NLEX, 4 to 5 hours. Ayun, pwede pa lang makalusot. Pwede pa lang makalusot. Kahit baha, pwede makalusot. Ano, tamad ka? Napakatamad mo.
Ha? Kapalit ng dignidad mo lang yung 4 to 5 hours. At least pinatunayan mo na brutally honest ka. Na it's hard for you to lie. Pumunta ka ron. Kung halimbawa, 5 oras lang naman yung ipipila mo sa NLEX, o di okay lang yun. At least napatunayan mo, buo yung dignidad mo. Hindi tulad ngayon, bulok ang dignidad mo. Bulok, hubad. Hubad ang dignidad mo. Mandaraya, deceiver, liar. Yan kang klase ng abogado. Kaya maraming napapahamak sa'yo. Pero anong sabi dito ni Libayan? Pakinggan. Pag sinabi kong hindi ako pupunta ako, I have to go. Oh, kapag sinabi kong pupunta ako, I have to go. Eh bakit yan baha lang? Nakita na ninyo gaano kasinungaling itong abogado na ito? Sa pagbablog mo lang, sinungaling ka na eh, lalo na sa korte. Magagalit si Atty. Magalong, pero sabi ko, I have to go, promise ko eh. Ako po ang inyong lingkod, si Atty. Libayan. Nais ko lang pong sabihin na ang membership sa ating Batas Natin YouTube channel ay available na po. Ang proceeds ho ay gagamitin po para lalong pagbutihin ang pagbibigay natin serbisyo sa ating mga community members pamamagitan ng pag-hire ho ng mga editors. Ayun, yung membership niya, ang sabi niya gagamitin sa pag-hire ng mga editor. Ano nangyari? May editor ba? Wala. Ano, pinera mo? Mukha kang perang abogado ka. Yan yun, sinibayan. Deceiver, mandoloko, scammer, mukhang pera. Ang kapal ng mukha mo, ako mismo, nag-member sa site mo. Wala kang editor. Ha? Ano yan? Pera-pera lang. Abogadong pera-pera. Bakit gutom na ba? Hindi, sa tingin ko naman, di ka naman gutom eh. Mapera ka nga eh. Di ba? Pero mukha ka ng pera siguro. Tuloy. Webmasters. Eto ang tanong ko dito. August 20, 2020, that was... Pinapahid nyo sa akin na sinasabi ko na si Raffy Tulfo ay gumawa ng isang krimen, samantalang hindi ko naman sinabi yon at kayo ang nagsabi nun, pati ang death threat na yan, kayo din ang nagsabi niyan. Oh, yung sabi niya, yung daw death threat, kami daw nagsabi. Ito yung pangalawang content niya. Pero ano yung unang content ni Libayan? Tandaan nyo, ipinapahid niya sa akin, ako raw nagsabi ng death threat, ha? No? Oh. That's a death wish. Ako handang padala ng bulaklak. That's a death threat. Oh. Sa kanya galing yung death threat. Ba't sinasabi niya hindi raw galing sa kanya? Yan ang unang content niya. Yan, napapanood nyo ngayon yan ang unang content niya. Sige, proceed na tayo dito sa hindi sinungaling si Raffy Tulfo. Para, kasi kailangan natin ng mabilis. O, eto. Nakita ninyo ito. Andali Ayan, ayan. Nakita ninyo ito, no? Kasi kailangan magkaroon kami ng common ground. Ano yung common ground namin? Napaka-generic nun. Hindi ko pwedeng sagutin ng generic yan. Kailangan meron tayong ebidensya. Evidence ang kailangan natin sa debating ito. Ang sabi nila dito sa content na ito, kasinungalingan. Binigyan daw ng tulong si Megan Aguilar sa Raffy Tulfo in action. So sinabi kasi ni Raffy Tulfo, tutulungan kita. Ang sabi dito ni Libayan, kasinungalingan. So diyan tayo ngayon magsisimula. Doon sa sinabi ni Libayan na kasinungalingan daw yun. Hindi po kasinungalingan yun. Katotohanan yun. Nagsasabi ng totoo dito si Raffy Tulfo. Pakinggan natin. Ngayon, DDT, mga kabatas natin. Ano pag-uusapan natin? Itong kaso ni Megan Aguilar. Kasi nga, ang daming nagsasabi na unfair. Bakit unfair? Kasi nga, na-content si Megan Aguilar. Ginawa siyang content sa Raffy Tulfo in action, pero mga kabatas natin, hindi siya binigyan ng ayuda. Ayan, sinabi ni Libayan, hindi daw binigyan ng ayuda. Kasinungalingan daw yon nung sinabi ni Raffy Tulfo na tutulungan kita. Tapos binigyan ng ayuda, kasinungalingan yon. Patutunayan ko rito, hindi kasinungalingan yon. Totoo yon. Pakinggan. Siyempre, galit na galit siya. Okay? Akin na yung wallet. Yan. Tulungan kita. Oh, ano sabi? Akin na yung wallet. Ayan, tutulungan kita. Yun ang sabi niya. Tuloy. Itong gagawin ko, trust ito ha. I trust you. Akala ko po yung wallet sa akin. Tandaan nyo hindi sustento ang ipinangako rito ni Raffy Tulfo, kundi tulong. Tulong financial. Ngayon, may condition pa yon. Kapag pumasa ka sa drug test, bibigyan kita ng negosyo. Pero dahil doon, dahil nag-agree naman, both party nag-agree, so walang issue doon. So, for the meantime, binigyan niya ng ayuda si Megan Aguilar. Tuloy. I trust you. Opo. So don't. Boss Melo, ano, Okay na yan. Okay na nag-start ako kasi kanina, less, Okay na, okay na, okay na. a minute Okay na. ng okay na Okay na. yan. Sige. Ready na ako sa tanong. Ready na sa tanong. So, ang tanungan natin, ang magdidictate ng face ng tanungan, si Boss Kayo, di ba? Based sa content ko. Oh, sige. So, Gaano katagal yung tanungan? 10 minutes? 10 minutes. Okay, 10 minutes. Sige, start mo na. Okay na? kailangan... Saka pwede mag-share muna ng screen? Oo, pwede naman, Boss Kayo. Boss Melo. Okay, Boss Kayo. Ayan. I-approve ko na lang. Diyan sa StreamYard may Share, present. Tanggalin mo na yung ko. Dali.
Hindi, matatanggal naman yan eh. Sige. Yan. Pero mamaya na yan ha. Ano ko lang. So, share. Okay. Okay na? Na-share na? Teka lang. Ito. At stage. Ikaw may control ka dyan ha. Oo. Sabi mo lang kung timer starts ha. Timer starts now. Okay na? Yan. Sige. Okay. Melo, yung sinabi mo ba ang basihan mo is lahat ng tao ay sinungaling? Sabi mo kanina? Saan? Sa tindig ko? Sinite mo yung Romans 3, correct? Yun ang nasa Bible. Okay. Ang Binasa ko English yun, version, binasa ko yun. yeah, ang English version nun is there is no one righteous, but not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks. Tama? Saan ba doon yung binasa mo? Pakita ko. Dali, share screen ko. Okay, yung 3. Ito ba yon? What if some were faithful? Will there, ito ba, pwede ko ito i-share, di ba? Pwede, Ito pwede. ba? Ito, di ba? Will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? Not at all. Let God be true and every human being a liar. Tama? Ito, Banat Boy, ano nga nito? Pa-share Sige. nga nito. Hindi. Hindi, ito nga yung English version, di ba? 3. Romans 3:3. Cite mo yung verse. Hanggang 4? Hanggang 4? Hanggang 4, Sa ba? English kasi sa English kasi may pagbabago. Okay, so ibig sabihin, ibig So, ako Okay. doon sa binasa kong Tagalog. na, Kasi pwede so, kasi ako sa ibang version sa ibang salin, iba ang pagkakasabi. So, i-debunk mo ako doon sa binasa ko. hindi. Ako yung nagko-question. Please, answer lang ha. Please, sabihin mo na siguro kung hindi. So, ibig sabihin, malitong Bible na to. Hindi yan Yan, yung yan. binasa ko. Pero mali ba to o tama? Hindi ko alam kung mali o tama yan, basta hindi yan ang binasa ko. Okay, ang binasa mo is lahat ng tao is sinungaling, tama ba? Banat Boy, pakipost nga yung binasa ko para magkaroon kami Hindi. Okay na. Yun lang ba? Tinatanong lang kita. Hindi, tinatanong lang kita. Tinatanong nga lang kita. Sa akin. Hindi ko to gagamitin. Hindi na yan. Please, moderator, ako yung nagtatanong. Hindi Ako yung nagtatanong? Hindi ko ginamit yan eh. Hindi, ang tanong ko nga lang sa'yo, ang sabi mo is lahat ng tao ay sinungaling. Tama? Sabi sa Bible, bawat tao ay Hindi, sinungaling. ikaw naniniwala ka ba doon o hindi? Naniniwala ko, sinabi ng Bible yun eh, binasa ko yun eh. Okay, ngayon, may papakita akong picture, tapos sabihin mo sa akin kung sinungaling o hindi sinungaling, okay? Okay lang? Hindi okay sa akin yun, dahil ito ang pinag-uusapan natin. Hindi, kasi sabi mo lahat ng tao eh. Gusto ko lang malaman yung grounding mo na sinasabi mo lahat ng tao ay sinungaling. So, ang tanong ko, ito ba sinungaling ba to o hindi? Sinungaling ba yan o hindi? Hindi naman si Fiscal EJ yung kinontent ko yung sila. Tanong ko lang, sinungaling tao ba yan? Hindi ko sasagutin Lahat yan. ng tao ka mo, di ba? Kasama ka dun. O sige, kasama ako. So, Okay na, sinungaling ba to itong nasa ano? Sinungaling ba yan? Hindi siya ang kinontent ko. Tinatanong ko nga lang, lahat ng tao sinungaling, ko hindi. sinasagot. Kasi nga hindi nga siya ang kinontent ko. Hindi naman, lahat ng tao sabi mo, hindi, Atty. Libayan lang tsaka ano. So gusto ko lang malaman, theoretically, sabi mo lahat ng tao ay sinungaling ba yan o hindi? Hindi ko sasagutin yan dahil hindi yan Moderator, categorical yung question ko. Sinungaling o hindi sinungaling lang? Categorical din yung sagot ko. Hindi yan. Moderator. Sa tingin ko, pasok Siya- naman yung tanong ni Boss Caio. Pero Correct. Yung kaya Thank lang, you. kung ayaw sagutin ni Boss Melo eh. Baka pwede, Categorical yung tanong ko. Categorical Sinungaling ba o tao ba si Fiscal EJ? Hindi. hindi yun ang topic ko. Kung tao siya, wala akong pakialam kahit ano. Lahat ng tao sabi mo, tama? Lahat ng tao sabi mo. Lahat ng tao, right? Lahat ng tao. Lahat ng tao ay sinungaling. Tinitindigan mo ba lahat ng tao ay sinungaling? Ayon sa binasa ko. So hindi ka naniniwala doon? Naniniwala nga ako. Babasahin ko ba yun? Kung hindi ako naniniwala, ano ka ba? Tinatanong nga kita, sinungaling ba to? Hindi nga yan ang topic ko eh. Kung gusto mo, yan ang topic natin sa susunod. Kung tao siya. Tinatanong ko, tao ba siya? Moderator, categorical yung question ko. Sinungaling o hindi sinungaling? Yes or no lang? Sinungaling ba yan nasa ano yan o hindi? Sa ito ako talaga pasok naman yung Boss Melo Boss Caio. Pasok yung tanong para Okay. sa akin kasi related naman doon. Kaya lang kung ang problema kasi dito
Hindi yan yung topic. Ayaw sumagot ni Boss Melo dun sa ano kasi sabi niya hindi topic. Gusto mo bang mag-move into another? Ano mo na Sige. Kailangan Sige. yan kasi yung 10 minutes So, mo. sige. Ito, sinungaling ba to? Hindi. Same answer. Same answer. Anong same answer? Yan ang topic natin, correct? Same answer. Hindi ko sasagutin. Kasi hindi ko pa diniscuss yan doon. May diniscuss ako doon. Teka. I'm sorry. So, hindi ka tumindig nang hindi sinungaling si Rafi Tulfo? Ang diniscuss ko doon, Moderator, categorical yung question ko. Answer muna bago magpaliwanag, please. sumasagot ako. Huwag kang sumapat pag sumasagot ako. Ako yung nagko-cross. I'm sorry. Ako yung Pero nagko-cross. Boss Melo, ang magdidictate talaga ng pace si Boss Caio. Pero ang Sumasagot nga ako doon sa tanong mo sige, eh. ano Ayaw yung- mo- Tanong ko nga, ayan nasa screen mo. Ayan nasa screen mismo. Sinungaling ba yan o hindi? Okay, ito sagot ko. Based doon sa sinabi ko, doon sa content ko ha, dito sa tindig ko kanina. Ang tinutukoy ko na hindi nagsisinungaling si Rapi Tulfo doon sa issue ni Megan Aguilar. Lahat ba ng tao ay sinungaling o hindi? Lahat ba ng tao ay sinungaling o hindi? Ibang topic yun. Tinatanong ko nga, lahat ba ng, hindi mo ba binargue na lahat ng tao ay sinungaling? Hindi yun ang topic ko. Yun yung sinabi mo kanina. Yun yung unang-unang sinabi mo. Recorded pa. Oo, totoo. Pero hindi So, yun- tanong ko nga, sinungaling ba yung taong yan nasa harapan na yan? Hindi yan ang topic ko. Yan ang topic natin si Rafi Tulfo, di ba? Common ground. stop Alam time, mo yung common stop time ko ground? para Stop time mo. Sige. Pero ayaw sumagot ni kasi hindi nga Yan ang topic namin mismo eh. Si Rafi Tulfo mismo ang topic namin tsaka si Atty. Libayan, right? Walang konteksto yan. Walang konteksto yan. May konteksto Hindi ba- yung sinabi ko. Based Wala doon naman- kay Megan Aguilar. So hindi ka naniniwala sa binasa mong talata. Tama ba? Doesn't matter. It doesn't matter. Ang usapan natin yung kay Megan Aguilar, doon hindi nagsisinungaling si Rafi Tulfo. Okay, so dapat ang sagot mo dito hindi sinungaling si Rafi Tulfo, correct? Ito. Hindi naman kay Megan Aguilar yan eh. Ne, si Rafi Tulfo to eh. Hindi Si Rafi kay Tulfo. Megan Aguilar yan. So tinatanong ko nga sinungaling ba to? Megan Aguilar ba yan? Hindi naman si Megan Aguilar ang topic natin, si Rafi Tulfo tsaka Atty. Libayan, di ba? Ako nagbanggit ng Megan Aguilar eh. Ako nagbanggit ng Megan Aguilar. So i-cross mo ako based doon sa binanggit ko. Oo nga, di ba sabi mo lahat ng tao sinungaling, si Rafi Tulfo ay hindi sinungaling, tama? Tignan mo ha. SWS Rafi Tulfo. Ay, basta kung ano man yan nakasulat yan, hindi yan yung topic ko. Kay hindi Megan ako Aguilar makabati yun. ngayon Pero Question ko lang ito. theoretically may na-establish ka ba o gusto mo mag-proceed ka na? May gusto ko establish na hindi Okay. lahat ng tao ay sinungaling. Hindi nga sumasagot si si Boss. So hindi lahat ng tao sinungaling. Yeah. So, ang tanong ko, sinong tao yung hindi sinungaling? Hindi ka pa pwede. Teka nga, kaya nga ako tinetesting nga, kaya ako nga tinetesting yung ano mo. Kaya ako nga tinetesting kasi ipoprove ko dito na hindi lahat ng tao ay sinungaling. So, pinapasagot lang kita, sinungaling ba to? Sinungaling ba to? Ito yung next. Sinungaling ba to? Na-prove mo ba naman na hindi sinungaling, may mga taong hindi sinungaling? Hindi pa-prove pa lang. Hindi ba yung tindig mo? Si Rafi Tulfo. Hindi sinungaling si Rafi Tulfo, di ba? Prove eh, di pinrove mo nga ako, medyo nag-agree ka sa akin. Ano ba, moderator, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? I-proceed ko na yung time. Kung theoretically, kung sa tingin mo may na-establish ka naman na dyan, mag-move ka sa another Okay, so ulitin ko lang ha. Ayaw sagutin ko sinungaling si Fiscal EJ, tao si Fiscal EJ, so hindi niya masabi. Shout out Fiscal EJ, I like your style. Anyway, ito si Rafi Tulfo, ang sinasabi niya. Sige. Sige. Naiano mo naman, paliwanag mo yan. Sige, starts. Tapos si Rafi Tulfo ay hindi niya raw masagot kasi hindi raw namin topic. Pero yung second si Rafi Tulfo ay hindi sinungaling. Hindi niya masabing hindi sinungaling si Rafi Tulfo. So I think talo na siya doon. Anyway, ito, Meloyak. Sinungaling ba to? Sinungaling ba to? Hindi. Hindi ko topic yan si Atty. Villamor. Tanong ko lang. Oo, hindi. Hindi ko topic yan. Okay. Eto, sinungaling ba to? Hindi ko topic yan. So, hindi mo masagot kung yung babies ay sinungaling. Hindi ko topic yan. O, si Cristo ba ay sinungaling? Hindi ko topic yun. Okay. Sige. Okay na tayo dyan. Okay na tayo. Salamat. Next. Sabi mo kanina,
ipoprove mo na liar si Attorney Libayan, right? Okay. Tapos, sabi mo, actually, ang gagawin mo is papatunayan mo brutally liar Yes. si Attorney Libayan. Tama? Yes. Okay. Agree ka ba na kailangan mong i-establish sa pagiging liar ng isang tao is yung 3 elements? Agree ka ba na unang-una, knowledge, falsehood statement, Yes. knowledge na it is false, Yes. and intent to deceive? Yes. Agree ka doon? Yes. Tapos, sinabi mo kanina sa video mo, yung judge ka mo tinawag ni Attorney Libayan na sinungaling. Tama ba? Yes. Yun Okay. Yun ang kahulugan nun kasi tinutulan Yeah. niya at sinabi niya na mali yung in-issue mo. Okay. Lumalabas, Okay, sinungaling yun. okay. Based sa argumento mo, lahat ng tao ay sinungaling. Bakit mali si Attorney Libayan tawagin yung judge na sinungaling? Dahil hindi nagsinungaling yung judge. Okay. Doon sa particular na yun. Doon Okay. Meron tayong common ground dito. Kaya bibigyan mo Okay. ng context bago mo akusahan yung Uulitin isang tao. ko, sasabihin ko, sinasabi ko, bakit mali na tawagin na sinungaling yung judge kung sinasabi mo lahat ng tao ay sinungaling? Kasi doon sa particular na yon, hindi nagsisinungaling yung judge. Okay. Kasi ngayon sa editor, no? Sabi mo walang editor si Attorney Libayan, diba? Okay ka rin sa sagot ko. Ako yung nagtatanong, wag mo akong tanungin. Game, nakikita mo tong videos na to? Edited ba to, hindi? Na-edited yan. Okay, kapag may edited, may editor, correct? Pwedeng wala. Kasi ang sabi So pwede maging edited na walang editor? Hindi pa ako hindi po sumagot. Ang sabi ni Okay. Libayan, mag-hire siya ng editor. Yan, asan yung hinire niya? Ipakita mo sa akin. Ang tanong ko lang, please. Yung mga videos na pinakita ko, edited ba yun o hindi? Edited. Okay, pag may edited videos, may editor ba? Wala. May editor. Pero, hindi. Okay, thank you, may editor. Tapos ito yung next question ko. Yung question ko, may editor ka ba? May editor ka? Meron. Meron? Meron. Ito ba yung editor mo? Yan? Ha? Yan ba yung editor mo? Anong editor? Hindi yan ang topic ko. Hindi ko alam kung Sige. Okay na. Ilang minutes na lang ako? Ilang minutes na lang ako? Ha? Sige, okay na. Salamat. 1 minute. Salamat. Okay. Okay na. Wait lang. Okay na. Ano ko muna, Boss Melo, wait lang. Boss Melo. Ayan so wala siyang tinutulan doon sa Wait content lang. ko. Ano yun? Wait lang. Winave niya Anong yung ka pa? Hindi kasi Ano? hindi eto wait lang. Winave na ni winave na so may remaining 1 minute and 25 seconds. So syempre Sige. antayin niyo muna ako magano bago kayo magpambuno nung dun sa pagkakaano. So yun naman, tapos na Boss Kayo. Confirm ko lang. Okay na. Tapos na yung interpolation ni Boss Kayo. Anong next natin? Opening ko na. 20 minutes yun yung inano. So okay ka na? Okay na. O sige. Okay na ako. Ba't Opening na ako. Game na? O sige, pwede ka na mag-present. But 10 minutes ha? O ilang minutes? Sige. O sige. I-ano ko muna yung 10 minutes. Huwag mo na tanggalin yung yung share ko ha. O sige. Okay. Wait lang. I-start ko lang yung time. Teka. Okay na. Paninira yan. Patunayan niya yan. Patunayan mo yan. Yung inano mo. Sige, paano mo patutunayan na ako yan? Or kung sino man yan. Hindi ko maintindihan kung ano yan. Tinatanong nga lang kita, hindi ko sinasabi kung may editor ka, yan ba yung editor mo ka ako? Ikaw naman, huwag ka nga i-vlog. Sana sabi mo kanina, hindi. Kung sabihin kong hindi, sinungaling ka. Ano ba yun? Kung sabihin kong hindi. Tinanong kita, di ba? Game na, time ko na, moderator, please. Bakit nagkakaroon ng time magsalita yan? Please, moderator, please. Please, moderator. Moderator, please. Ayaw niyang Please. Magano Please. magpe-present? Ano ba? Sabihin mo muna kung ako yan o Please. Wala, hindi. Moderator, debate po ito, hindi po to Hindi ako yan, tanggalin mo yan. Wait Yun lang. lang yun. Boy, tanungin mo kung ako ba yan? Nasa receiver. Moderator. Mag-start na po ba ako, moderator? Presentation mo. Kasama po. Ngayon sa tindig mo. Boss Mel, hindi pa Kasama naman natin po. alam yung sasabihin niya, Boss Mel. Ano pa? Kasama sa
Eh, ang topic namin, hindi naman tungkol Pwede po sa paki-mute? Pwede po paki-mute? Hindi naman tungkol sa resibo eh. Ano? I-allow na Hindi naman tungkol. Kailangan ganito ha. Sabi mo hindi ako makakatawa ng ganito. Kailangan related sa resibo ha. Okay lang yun. Sige, i-relate ko sa resibo. Hindi ka, ba't mo ako inaano? Recorded na nga yun sa'yo, ikaw naman, oh. Huwag kang mag-ano. Oh, Boss Mela, i-ano ko na, i-allow ko na si, 10 minutes. Okay na. Okay Hindi, na? 20 minutes. Oo nga, 10-10. Kasi yung pinrepare kong oras, 10 minutes lang. Mag-stop ka sa 10 minutes. Tapos, tuloy mo lang. Sabi mo kung trip mo pang ituloy, then tuloy ulit. Yeah. Okay? Yeah, okay. O, sige. Okay. Mag-iyosi muna ako, matagal pa yan. Hindi, joke. Gusto mo ihina ako eh. Gusto nyo ba mag-discuss? Sige. Sige, umihi ka muna. Sige, umihi ka Boss muna. Melo. Mag-iyosi. Hindi, okay lang naman magsalita siya habang umiihi ka eh. 10 minutes. Oo nga, pwede nga. Kasi hindi ka naman siguro 10 minutes, di ba, iihi? Yung mga sasabihin nyo eh. O, Sige, tingnan na namin. Mag-iyosi muna din ako. Wait lang, mag-ano kayo dyan kung... Wait lang Asan yung ano? Shout nga pala yung Fiscal EJ. Ine-review ko yung debate. Ang ganda yung ano. Oh, Melo, kwento muna tayo. Kamusta? Gusto mo malaman, love life ko yung sex life ko. Wag naman yun. Kamusta? Wala kayo yata Christmas party ngayon. Meron ba? Ay, secret yan. Secret. Grabe ka naman secret. Kayo na nga yung malakas sa secret pa. Maraming party na iniimbitahan ako, hindi lang ako makaalis kasi yung balakang Busy. Ilan taong ka na ba? Meron lower back pain. Sasundot mo yan, gagi. Tawa ka. Shout mo tayo sa mga armado, sa ampalaya mo, shoutout mo tayo. Shoutout kila Dens, kila Mesyang. Mamaya ko na kayo content. Baliskad na pala. Asan na yun na? Ha? Baliktad yung pagkakaano kanya to. Anyways, punta na tayo sa sa layout muna tapos Yan, muna para hindi nagagalit si Meliot, tanggalin muna natin. Hindi nagagalit si Meliot. Grabe magalit yan. ayan na. Any moment, any monument. Sige na, start mo na. Oh, sige. Ikaw na, pwede mong yan. Parang pwede mo yan. Hindi, may control ka naman dyan sa di ba? Okay, so ito, another Fiscal EJ style. Okay. Mag-camera ka. Teka lang, nag-yosi ako eh. Sige. Sige na, okay lang yan. Nag-yosi ako eh. Sige. Sige, okay. So, narinig naman natin yung recorded Meloyap. Narinig naman natin yung recorded Meloyap and he sounds so convincing. Except, ang argumento niya is lahat ng tao ay sinungaling. Okay? So, nung pinakita ko sa kanya, yung mga tao, ewan ko, hindi ata tao si Rapi Tulfo at yung mga pinakita ko. Pero, okay. Timer muna daw. Oo nga, pero tapos na yan eh. Ba't na yan? Hindi, ano ba ang tindig ka na ngayon ng or titindig? Ito na. Yun na yung start mo na yung timer. Sige. Wait lang. Yan. Yeah, timer. Yan. Let's go. Okay na? Okay na. Timer starts. Okay. So, yun na nga. So, ganda narinig natin, kwentuhan lang tayo dito. Well, sabi niya pala, hindi liar, kundi brutally liar, no? So, okay lang yan. Ngayon kasi ipoprove ko, si Rafi Tulfo ay liar. Okay? So, mag-start muna tayo sa kung ano ba kailangan nyo i-prove ko actually. Kasi, ang title natin ngayon is, si Atty. Libayan ay sinungaling at si Rafi Tulfo ay hindi sinungaling. Right? Okay. Kung yun ang proposition, the negation of that would be or
Kasi yung conjunct na yun, kailangan niya patunayan parehas for him to win. Ako, all I need is just one kasi I can apply the other one sa second. So ngayon, like kung ano yung narinig ko, wala naman akong narinig dun sa kay Rafi Tulfo na hindi sinungaling. Pero sabi niya na, nagsabi lang totoo. Parang, anyway. So, punta muna tayo sa papatunayan ko is either si Rafi Tulfo ay sinungaling or si Atty. Bayan ay hindi sinungaling. Okay, pag-usapan muna natin kung ano yung ibig sabihin ng pagsisinungaling. Katulad ng sinabi ko kanina, magsisimula muna tayo sa falsehood, okay? It has to be false, objectively false yung sinabi. Yun yung unang-unang kailangan natin i-prove as an axiom para, pangalawa, yung knowledge na it is false, ignorance is not part of it. So, an intent to deceive, okay? Ibig sabihin, kailangan yung tatlong elements na yon ay actually present do sa situation. Okay? Kasi I'm not arguing here, unlike I like my opponent na gusto niya magkaroon ng general hasty generalization na lahat ng tao ay sinungaling, when unlike my opponent, I'm not God. Okay? God can actually just do that. Well, I'm not God because I'm also commanded to prove every accusation. Okay. So ngayon, magdi-define natin yung pagiging liar dito is on the inductive reasoning, not on theoretical. Kasi I already debunked the theoretical side of things. Meaning, lahat ng tao ay sinungaling. Okay, are the babies sinungaling? Well, they don't have the knowledge, they don't have the intent. So, tao ba sila? Okay, then, that alone debunks everything he said about lahat ng tao ay sinungaling. Okay, kung hindi natin kaya ng theoretical deduction, then let's go with the inductive, right? Inductive part of things, meaning I have to prove it like inductively. And I have to prove it without being recorded. Anyway, okay, let's start with this. Ang puprove ko dito is si Rafi Tulfo ay sinungaling, which kung aagrihan nung opponent ko na lahat ng tayo sinungaling, parang ito, all humans are liars. Rafi Tulfo is a human. Therefore, Rafi Tulfo is a liar. Okay? So, okay. So, kailangan ko patunayan ngayon yung first premise, which is theoretically, second premise pala. Sorry. Second premise pala yung kailangan ko patunayan. Kasi, unang-una kailangan ko patunayan na human siya. Pangalawa is he is a liar in the sense, in contextual, like inductive reasoning. Like, kailangan ko ng evidence, right? Say yes. Okay. So ito. Mag-start tayo sa mga evidence na saan na yung limit. Ito. I-start muna tayo sa there it is. And what kind of dad are you? Sa kanila marami silang bahay. Ako nakikitira lang. Pero bahay mo na rin yun. Ah, ganun ba yun? So, how many kids do you have? 2. Sabi niya 2. Again, ang sabi ko, for a person to be proved na liar, first, we need the element of false. Objectively, false information or statement. The second element is actually the knowledge. You have the knowledge that it is false. Third is the intent. Okay? Ngayon, sinagot niya dyan na siya. Tinanong, how many kids do you have? Ang sagot niya is 2. Which we know na hindi true. 2. Alam natin hindi true. Okay? So, to prove that, let's go to Julie Licup's channel. Mag-subscribe na rin kayo. Thank you. Mag-subscribe na rin kayo, guys. Marami kayong dyan. Maraming proof dyan. Okay. Your Honor, bawal mag-promote Your Honor. Sorry, moderator. So, ito. Julie Licup actually filed the case ng bigamy against Rafi Tulfo. Okay? Ito yung timeline actually ng
nasa Senomar mismo. Ito, October 25, Raffy Tulfo and Julieta Licop got married. Okay? March 6 in 1984, ito, hindi pala sa Senomar to, sorry. Ito yung timeline lang. Tapos, nanganak si Ma'am Julie kay Grendy Tulfo na hindi yan dininay ni Raffy Tulfo. So, doon pa lang, na-prove na natin na sinungaling si Raffy Tulfo with the 3 elements. Ngayon, question. Doon lang, for me to actually prove my point, it takes more than one proof, right? The second proof is the marriage. Okay? Here we go with the second, Only one yan. This sabi niya, only one yan. Nirespeto ko lang. Wow. Hindi ako takot, nirespeto. Nire-respeto. So, only one yan. One and only. One and only. He knows na that's not true. And you know it. At pupunta tayo sa marriage ni Raffy Tulfo kay Ma'am Julie. Okay? Eto, this is the correct timeline. Timeline, October 25, 1982, kinasal si Raffy Tulfo kay Julie Licop. And then, si Ma'am Julie ng anak noong 1984 kay Grendy na never tinanggi ni Raffy Tulfo yan. March 30, 1985, si Raffy Tulfo ay pumunta ng US. Andyan yung marriage application. Kung makikita nyo dyan, ayan yung marriage application number na nagpakasal siya kay Celadonia Amos. But, here's the problem. Hindi Teshiba ang ginamit niya. So ngayon, how about the information you put there? Like for example sa application, it means, alam niyang false, the information is false, the intent to deceive. Ito yung pangalawang argument. Ito yung pangalawang proof. Sasabihin nyo. Ito, October 5, 1992, si Ma'am Julie is actually nagpakasal, nagkaroon ng presumptive death. And then yung June 24, 1993, January 1995, Raffy Tulfo and Jocelyn Tulfo got married. Question, how is it then possible na si Raffy Tulfo ay nakapagpakasal sa ibang tao kung kasal siya kay Ma'am Julie? How? Kay Ma'am Julie, maintindihan natin. Why? Because presumptive death nga yung final niya. It's valid legally. Now, the question is, paano naging valid kay Raffy Tulfo? Kasi he knows na kasal siya. The elements there is present, right? Okay. Good. Next. Teka. Sige. So, let us meet 10 minutes pa, no? Okay. Tapos, ito pa. Pinili niya. O Carol, Odette, Facebook o YouTube? YouTube, Family or career? family. Okay. Family or career? Ang question dito is, family ba talaga ang pinili niya? Okay. Is Grendy family? So, ang tanong ba dapat dito, families or career? Okay, according sa sinabi ng sa interview, and then kay Ma'am Julie, hindi ko na yung sinabi dito na kinontak si Grendy, tumatakbo si Raffy Tulfo ng senador. Kinontak si Grendy ng someone there sa camp ni Raffy Tulfo. Nasabi, your mom is destroying my reputation. Okay. Question. How is it then possible na sabihin niya
Parang kung totoo naman, nakasal sila, may anak sila, paano dinidestroy yung reputation nun kung totoo naman yon, right? So ngayon, hindi niya pinili ngayon yung family, and in fact, nagkakaroon pa sila ng settlement. Magkakaroon ng settlement para hindi na raw manggulo. Okay? So kung iisipin natin mabuti, kahit dun lang nagsinungaling pa rin siya. Family or career? Siyempre career. Siyempre si idol pa. Idol nga eh. Oh, ngayon, ilang minutes pa ba yan? Okay, for you to call a person na liar, it must be habitual. Okay, hindi ibig sabihin ito, galing na rin doon sa opponent ko, ang sabi niya, contextual. So ngayon, kasi ako, I don't care about the things that I cannot prove. I only care about the things I can prove. So ngayon, lagi ako nakatingin sa I can prove. Then I can say that a person is a liar. And a liar means habitual. Not having lied in the past because I have to prove that too. Kaya hindi ko pwedeng sabihin yon. So ngayon, yung opponent ko may lakas ng loob at ng apog na sabihin na he's a brutally liar. Si Atty. Libayan. Brutally liar is actually saying habitual. Habitual. Mas malala pa yun sa liar. Habitual. Yun yung gusto niyang patunayan. Ngayon, kung ang sinasabi niya pa lang is lied in the past, una-una, you have to prove that. Pangalawa, that's not a liar. And, doon sa mga sinabi niya kay Atty. Libayan, puro circular reasoning. Siya rin yung proof. Siya rin yung judge. Siya rin lahat. Oh, because of this. Ay, teka. Sorry. Ilang minutes na lang ba? Okay pa? So, okay. Ngayon, alam naman natin na mayroong conviction si Raffy Tulfo ng cyber libel. He used cyber libel para kay Atty. Libayan. But, kaso lang yon, conviction nyo kay Raffy Tulfo. Do I really need to prove it pa? Habitual lying? Ay, that's what liar means. Having lied in the past doesn't mean you're a habitual liar. Kasi kung titindigan niya na na lahat ng tao ay sinungaling, that includes him. Wala tayong mapuprove ngayon. So kaya mapupush tayo, kailangan tayong ma-force mapunta sa inductive method, which is evidence-based. You cannot claim as a hasty generalization na he's a liar because the Bible said so. Personal belief, I agree with that if I have the knowledge of all people, but I'm not God. Newsflash. God can say that, I cannot. Titingnan ko ba dito? Ilang minutes yan? Titingnan ko ba natira dito? 5 minutes? Mahaba pa. Pwede pa nga ako pag-yosin yan. Anak ng tokwa naman, no? Eto. Sa membership, sabi niya, sabi siya membership? Sabi niya nagpa-member daw siya. Ha? This is my evidence. Merong members only. May abogado na si Melo Yap. Pwede na. Members only. Pinost ko yan 3 months ago. Romel Yap Malapira, bibigay Melo Yap. Member ka na batas natin, di ba? Nakita mo na to. So, clearly, ang sinungaling dito is yung opponent ko. Hindi si Atty. Libayan. Okay na ako doon. Baka dumami pa. Oy, para sa mas kasi ako hindi ko rin para mas malinaw, boss Kayo, ano yung pine-present mo ngayon? Ito ay yung membership. Alam lang yan internal nung ano eh. So membership. Internal, nagpapa-member siya, may claim siya nagpa-member, and then sabi niya na parang yung perks doon is hindi niya nakuha. Lagi niya sinisigaw yan. Tapos naghahanap siya ng video, wala daw siyang editor, right? Pinakita ko yung video, may edited. Agree siya, tapos nag-agree din siya na may editor. Okay. So, ano yung point mo? And then this membership, merong members only. Kasi naghahanap siya
ng video ng members only. There it is. There's the evidence right there. Ayan, okay, sige. Okay na ako dyan. Okay Baka ka na dumami dyan? pa. Oo. Oh, wait lang ha, i-wave mo na yung 4 minutes. Teka. Okay na. Sige, okay na yan. Oh, sige. Baka dumami pa. Ano natin, balik tayo dun sa ano natin, layout ng host and guest. Oh, andyan si Boss Melo. Andyan din si... Teka lang. Sorry. Mali yung ano natin eh. Oh. So, discussion muna kayo bago tayo mag-start ng interpolation. Ihilang ulit ako. Okay lang ba? Sige lang. Okay lang yan. Guys, please lang, huwag kayong hide ng hide ha. Huwag kayong mag-hide ng asan? Huwag kayong mag-hide dun sa ano natin, maximum tolerance. Wag nyo lang ipapamura si host. Oo. Huwag nyo lang. Oh, siyempre, respeto nyo na murahin nyo na si Boss Melo, si Boss Kayo, bahala kayo dyan. Wag lang yung host ha, kasi vessel lang tayo. Oh, sige, ano lang kayo dyan, saglit lang. Bahala kayo muna dyan. Ang tawag Sige. dito, i-ano ko lang. Tapos start tayo ng 10 minutes, ihilang ako. Sige. Si DJ Byron. Parang nagtataka lang ako sa ano mo. Hindi mo Bakit? kinontra yung ano ko kay Libayan. Wala kang kinontra. Wala kasi present kay Rafi Tulfo. May kinontra ako sa'yo. May kinontra ako. Alin doon? Yung pinrest ko kay Libayan. Yung Hindi, may membership. present ako sa membership. Ako sa Yung editor, tsaka... Ano ba yun? Parang... Nakalimutan ko na yung iba. Pero meron yata. Yung sa... Tumatak Teka. sa akin yung membership. Oo. Sa membership. Kasi yun yung huli. Okay, sige. Yan ang unang itatanong ko sa iyo. Oh, yan, sige, okay na. Okay na. Teka. Magkakamera na on. Sabihin mo, timer ha. Sige. Sinong mag-ano ngayon? Si Meli ako. Si Boss Melo. I-cross ako. Oo. 10 minutes, no? Sandali. May pa-share muna ako sa iyo bago ako mag-umpisa ng tanong. Oh, sige. Sige, ano. Sige, wag muna. Sige. Sige, umpisa na ako ng tanong. Oh, eto, wait lang. Sabi mo, Timer starts ano okay, sabi mo kayo na mali ako nang sinabi ko na sinungaling si Libayan tungkol dun sa video doon sa membership. Agree? Na walang laman yung membership. Na walang laman yung membership. So, kapag halimbawa na wala ngang laman yon, maniniwala ka na ba na si Libayan ay sinungaling o hindi pa rin? Hindi, dinibang ko lang yung claim mo. Hindi, ikaw nga, tinatanong kita, kung halimbawa na walang laman yon, sinungaling na ba si Libayan? Dahil kinlaim niya, sabi mo ka mo na sinasabi ko na walang as I video. said, Hindi yun ang sinabi ko editor. Ano? Ngayon, ito, tanong ko ulit sa'yo, kung halimbawa walang laman yon, sinungaling ba si Libayan? As I said, may 3 elements para sabihing liar Hindi or nga, lie. doon sa particular, kasi sinasabi mo mali ako eh. Doon sa particular na sinabi mo na, Hindi- ayan, mali ka, Meliap, kasi may video naman. So kung halimbawa lang naman, na walang laman yon, sinungaling ba si Libayan dahil sa panghihingi niya ng membership tapos wala pa ng laman? Hindi nga, you have to establish 3 elements nga. Mamaya, dun muna ako sa tanong ko sa'yo. In-establish So ko I cannot answer that yes Wala. because So, ano ang use you need to nung sinabi establish. mo? Ano ang use ng sinabi mo? Na mali ka, Meliap, kasi may laman naman. Oh, kasi dinibang ko lang yung claim mo, it doesn't mean na sinasabi kong So, Diyos, kaya may siya to laman, Libayan. I never said kung that. may laman o walang laman, is parehong hindi sinungaling si Libayan. Wala Ano? Kaya may laman o walang laman, hindi pa rin sinungaling si Libayan. Hindi naman. Pwede mong, basta na ma-establish mo yung 3 elements na may intention siya, alam niyang false yun, Isa-isa, and then may intention siya to deceive. Ini-establish ko isa-isa. Kaya nga tinatanong kita. Hindi. Mali yung sinabi mo.
So kahit may laman o walang laman, hindi pa rin sinungaling si Libayan. Nung sinabi mo, Pwede magkaroon ng possibility na nagsisinungaling siya doon sa walang laman. Pero you have to okay. prove the intent. Okay, good. Ah. Ang tanong ko sa'yo, itong channel niya na Attorney Rani Randolph Libayan, na ilang beses akong na-charge neto, ang tanong ko sa'yo, may laman bang video yun o wala? I don't know. Hindi mo alam. Hindi ko alam. Pero walang lumabas. Kung may pakita ko sa'yo ngayon na walang laman na video yun, Sabi ko nga, you have to establish the intent to deceive. posibilidad. May posibilidad na sinungaling siya. May posibilidad, yes. Okay, good na ako dyan. Okay. Ngayon, may sinabi ka dito. Ang sabi mo, circular reasoning. Ako din yung proof. Di ba sabi mo? Lahat ng sinabi ko, circular reasoning lang at ako din yung proof. Tinatanggap mo ba yon? Yeah, lahat ng sinabi mo na parang hindi. Ito gusto ko lang clarify. Ang sabi, ito kasi sabi mo, ito kasi sa mga sinabi mo. Sabi mo, sinasabi ni Libayan na parang sinungaling si Raffy Tulfo. Hindi, nagsasabi si Raffy Tulfo ng katotohanan. Tama? Yun sinabi mo. Hindi, kabuuan. Sabi mo kasi yung mga... Kabuuan. Yes, circular. Circular. Oo. Ang tanong ko sa'yo, yung pang binasa ko na galing sa korte, na pirmado ng judge, galing pa sa akin yun, yung sinabi niyang si Libayan ay napakasinungaling. Galing pa Hindi, sa akin yun. pero ikaw lang may access. Pwede kong ma-access yun. Katunayan, si Libayan may kopya nun. Pero ikaw nga lang yung may access eh. So, how can I answer that? Pwede mong sagutin yan kasi may pirma yun ng judge. Pwede ang kasuhan ni Libayan. Sure. Like for example, final na ba yun? So, kung wala akong maipakita sa'yo, na anong ibig bang sabihin na access? Ano ba ibig mong sabihin? Because ikaw lang yung nag-present, ikaw lang may access sa evidence na yun right now na nagde-debate tayong dalawa, right? So you're asking me if it's not recircular, di ba? Tatanggapin ko yan. Since na wala kang access doon, so hindi mo dapat tanggapin. Yeah, I don't have the responsibility to accept it, yes. Sabi mo si Raffy Tulfo nagpakasal at gamit ang ibang pangalan. Anong dokumento ang hawak mo para doon? Dapat Gamit ang ibang pangalan? Dapat may access din ako based sa narrative mo. Pwede kita bigyan access, gusto mo? Okay. Bigyan mo ako. Bigyan kita? Oo. Yung mismong application, yung marriage contract mismo, tsaka yung Senomar. Anong pinagkaiba ng marriage contract sa Senomar doon sa kinuha ko sa korte? Anong pagkakaiba? Anong pagkakaiba nila? Anong pagkakaiba nila? Kasi sabi mo, hindi mo tinatanggap yung yung dokumento ko kasi wala kang access. Yes. So ngayon, yung sa'yo din... Sa circular reasoning ba yung sinasabi mo? Ha? Sa circular reasoning ba yung sinasabi mo? Sa sinasabi mo na na nagpakasal si Raffy Tulfo, iba ang pangalan. Ano ebidensya mo doon? Ano ebidensya mo? Senomar nga tsaka application. Saan? Di ba pinakita ko nga yung evidence mismo, sabi ko, ayan mismo yung sa Senomar. Sinulat lang yun. Sinulat lang ni Likop yun. Hindi mo ako matatrap na ipakita yung Senomar. Sorry. Wala kang ebidensya. Hindi mas maipakita ang Senomar. Hindi ba masama? Ipakita yun. Open the public yun. Kahit sino hindi. May privacy pa rin. Kung may abogado dito, masasagot yan. Open for public yan. O wala ka lang talaga maipakita. Hindi, actually. Kung wala ka maipakita, ang tanong ko sa'yo, sino ngayon ang sinungaling? Ano ang pinagkaiba niyan doon sa pinakita kong galing sa korte? Wait lang, boss, kayo ipapakita ko yung may pinipresent kasi ano ang pinagkaiba niyan doon sa pinakita ko sa'yo na galing sa korte? Wala, kasi yan. Wala. Gusto mo paniwalaan ko yan? Pero hindi, final kasi yan eh. Hindi, ang tanong ko sa'yo, gusto mo paniwalaan ko yan? Yes, kasi final yan. Official yan. Official document yan eh. Official din yung sa akin. So dapat mo rin paniwalaan kasi Asan? sa akin. Asan? Ito, papakita ko ha. Dali. Paki-ano muna para yung sinasabi ni Melo Yap, Bad Boy. Nakita ba? Wait lang ha. Dali, I-post ko ha. May request si Boss Kayo. Boss Kayo, ano yun? Okay na. Sige. Time starts. I-start ulit natin. Sige. Ito, may papakita ako dito, Kung ang argument mo is yung circular reasoning kung ako'y paniniwalaan lang sa argumento ko, kung walang pagkakaiba, I agree with that. Ang tanong ko sa'yo, Wait lang, Boss Kayo. Boss Melo. pakilabas nga ito. Boss Melo, Boss Kayo,
time ni ang nag-interpolate ngayon si Boss Melo. Yeah. Pag Yeah. Boss, nagtanong ano si yung oras Kayo, mo? pag nagtanong si Kayo pero sinagot mo, i-go ko 'yun ha. Okay lang 'yan. Acknowledge ko. Pagka hindi mo gusto mo siyang sabihan na ano lang. Sige. So, eto, ipakilabas nga yan. Ayan. Ang tanong ko sa'yo, ito galing to sa ano mismo ha, sa korte mismo galing ito. Pwede kang humingi ng kopya nito kay Libayan. So, ang tanong ko sa'yo, eto ba, paniniwalaan mo ba? Final ba yan? Judge to ha, pirmado ng judge to. Hindi. Kailangan ko ng access doon sa buong document. Ito, gusto mo i-send ko sa'yo. Pwede rin, pwede rin. Kung i-send ko sa'yo ngayon, paniniwalaan mo? Ay, hindi. Babasahin ko muna. Hindi pa rin. Hindi pa Basahin rin. ko muna. So, ang tanong ko sa'yo, yung ipinakita mo sa akin na dokumento, Official paniniwalaan mo ba yun? Official yun, oo. Ito ba, hindi ba to official? Hindi, ito kasi you can actually get it. Ito rin naman, kaya mo talaga, rin misira. kumuha eh. Kaya mo rin kumuha. O, ang tanong ko sa'yo, ito ba hindi official? Ang tanong ko nga, final ba yan? Final yan. Katunayan final yan, denied. Denied ang motion ni Libayan. Kasi kung hindi final yan, dapat natanggal yung judge. Hindi. Ibig sabihin, Hindi natanggal yung judge, ibig sabihin final yun. so hindi ongoing yung argument dyan. Wala na itong argument na ito, hindi nga O, kaya yun yung sinasabi ko, yun nga yung, yung sinasabi ko na, yun yung sinasabi ko na wala akong access sa information na yun, kaya so hindi ko pwede sabihin yun. Pero, ito yung point ko, ang pagkakaiba sa Senomar is, ito ay final. Anong pangalan nyo nando sa Senomar? Anong pangalan? Anong pangalan yung nakasulat sa Senomar? Rafi Tulfo. Last 2 minutes. Tsaka, Ito, yung pinakita ko kay Ma'am Julie, yun. yun yung Senomar nila ni Ma'am Julie. Pakita ko. So ano ngayon ang problema mo doon? Yan. So ano ngayon ang problema mo dyan? Ha? Eh, Wala, tama na yan. pinakita ko lang yung intent. Kasi binago, pati yung di ba? Anong binago? Alam ni Rafi Tulfo na kasal siya. So, how is he doing that? So, ibig sabihin na-establish ko yung intent. So wala yung yung sinabi mo kanina na okay lang kasi presently dead naman eh. So wala yon. Di ko gets. Di ba presumptively dead? Ang tanong ko, illegal ba yung kasal niya doon sa kabila? Ano? Illegal ba yung kasal ni Rafi Tulfo sa kabila? Hindi, valid yun kasi Valid din! legally. Oh. Ano nga yun ang iniiyak-iyak mo dyan? Valid din pala. Sa kanya yung valid na sinabi ko sa argumento ko, right? Kanino yung valid? Yung kay Ma'am Julie. So ngayon, Yung kay Rafi Tulfo, hindi. Yung dokumento na ipinakita mo dahil may mga bura-bura yan, hindi ko tatanggapin yan. Paano yan? Ano ngayon ang dokumento mong ipapakita sa akin? Hindi, pinakita ko yung kay Ma'am Julie. Iyan yung backup ko. Hinintay ko lang na i-ask mo yan. Okay. Kaya ginanya ko na yan eh. Sige. Next question. Sayang oras. Sabi mo, kinontak si Grendy ng taga-RTIA. Hindi ko sinabi. Sa camp lang, sabi ko. Sabi ko sa camp ni Rafi Tulfo. Camp ni Rafi Tulfo, sinabi mo, di ba? Ngayon, ang tanong ko sa'yo, ano ang basihan mo doon? Yung interview mismo ni Grendy. Yung so, hearsay. Hindi, siya mismo yung kinontak eh. Ano naging hearsay? Hearsay. Hindi, ang hearsay, kung ako yung nagsabi na sinabi niya, di ba? Narinig mo Okay. Hindi, ilabas mo yung video. siya mismo yung nagano sa interview. Na sinabi na, sabi pa nga niya, ang argument niya is, teka, matagal mo nang alam yung kung ngayon ka lang nagkaroon ng access, nagkaroon ng simula ng issue dito sa nanay niya. So, ba't ngayon lang ako kinontak? Anyway, wala kang resibo dyan, so hindi ayoko. Meron. Meron. Hindi ko kaya ilabas ngayon. Tanong, sabi mo, hindi Teshiba ang gamit niya nung nagpakasal siya. Hindi yung pangalan ni Rafi Tulfo kami yung gamit. Kay dun sa 3 US. seconds. Ano ang basihan mo naman doon? Yun, sa video din ni Ma'am Julie. Asan? Wait lang. Ito. Ialaw mo bang i-extend yung tanong niya? Last question para mas clear yung... Hindi, okay na. Okay na ako. Okay na? Boss Melo, ikaw hindi okay na eh. Kasi marami time pa na. akong tanong eh. Anyway, nakuha ko naman yung gusto kong doon. Hindi ko naman pwedeng patunayan lahat yun sa 10 minutes lang. So nakuha ko na-digest ko na yung gusto ko i-digest. No? So okay na ako doon. Anong next natin? So okay na. Okay na, tapos na tayo. Gusto mo ba? Closing. Hindi, closing. Closing Statement. Sige. Sino una magko-closing? Ako yata. I-closing nyo yung sabihin nyo, hindi ako damay dyan sa inyong dalawa ha. Anong sinamay sa dalawa eh? Wala naman tayong magagawa. Yan ka na, no option ka na naman. Ano na option na naman ako eh? Kaya nga tayo nandito eh. Kaya nga hindi sa...
lang. Huwag ka tumatawa. Huwag kang tumawa. Seryoso Sige, tayo seryoso, dito, seryoso. gagi. Oo. Ako muna mag-ano. Gusto niyo pa ba mag-extend tapos bago tayo mag-closing remarks, ano Gusto ko masasabi kasing niyo? i-iba yung mga sinabi niya. Pero okay lang, sa ano lang, i-content na lang. So, Ako. Oh. Content na lang. Oo. Pero, closing na. Ako na mag-closing. Oh, sige. Okay. Meloyap, ang closing ba natin? bahala ka na kahit anong gusto mo sabihin. Hindi, ilang minutes? 3 minutes? Kahit ilan. 3 minutes? 3 10 minutes kung gusto mo, 10 Oh, minutes. 10 minutes para Pucha na, ayoko 10 minutes! 3 minutes na lang! 3 minutes na lang. Kung kaya ng 10 minutes, di 5 minutes, wala namang problema dun eh. Basta 3 minutes na lang. sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. Oo. Ang masasabi ko lang, congrats sa'yo, Banat Boy, sa successful na debate. Salamat dun sa... Wala Huwag kang tatawa. yan, ha? Hindi. Successful nga to. At least successful pa rin naman siya. Natapos din naman, okay? So, okay. Unang-una, salamat sa'yo, Banat Boy, na pagbigyan mo to. Salamat sa'yo, Meloyap. Dahil magki-Christmas na, kalbo ka pa rin. So, tapos, salamat sa viewers natin at sinundan tayo. At maraming salamat shoutout kay Fiscal EJ. I like your style. I just used it. Tapos, Attorney Bayan, shout out. Rapi Tulfo, shout out. Yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat. Oh, yan, Boss Mel. Ayun. Ako, unang-una, salamat sa iyo, Banat Boy, ha. Salamat sa iyo dahil sa iyo natupad itong na ito dahil wala kang takot makasuhan. Diba? Pero kasabay nun, nalulungkot ako. Alam niyo kung bakit? Sa dinami nung binato ko kay Libayan, walang naribat kahit isa. Hindi man lang tinatch yung kay Libayan, tinatch yung membership. Ang Time niya to. Kalimutan yata ni Michael na dalawa yung channel ni Libayan. So, parang hindi niya na depensahan ng gusto. Ngayon, eto, marami siyang sinasabi na, ang sabi niya dito, na wala raw dokumento. Hindi niya pinapaniwalaan yung dokumento ko kanina. Bakit naglabas din siya ng dokumento na puro bura? Gusto niya paniwalaan ko yon at yung nilabas ko na may kopya mismo si Libayan, bakit ayaw niyang paniwalaan? Ichina-challenge kita, Attorney Libayan, ilabas mo yung dokumento para malaman ng tao, ikaw ay napakasinungaling, brutally liar. Pasok ba sa 3 si Libayan? Yes. Sa dami ng video ko, walang naribat. Tapos sasabihin, hinahanap mo yung 3. Pasok na pasok yung 3. Diba? Tapos sinasabi niya pa rito, na hindi ko pa nga lang naitanong ito eh. Kasi ang sinabi niya, tinanggi raw ni Rapi Tulfo yung isang anak. Tinanong daw siya, sabi niya 2 lang. Pero may sinabi din siya, na sinabi mismo ni Likop na hindi tinatanggi yung anak niya. Bakit ganon? Parang magkaiba yata. Bakit ganon? Alam niyo kung bakit? Yung tinatanong ni Karen Davila, ang konteksto nun, anak niya kay Congresswoman Jocelyn Pua, 2 yon. Hindi mo pwedeng ipaako kay Congressman yung anak ni yung kay Likop. So ano ang ibig sabihin nun? Hindi naman dinidinay ni Rapi Tulfo eh. Meron ka bang sinakakita na dininay niya? Wala ron. Tapos sabi niya, hindi raw teshiba ang gamit yung nagpakasal. Asan ang dokumento mo? Puro hearsay. Kwento. Walang dokumento. Kailangan natin ng dokumento tulad ng ipinapakita ko ngayon dito. Hindi pa ba tapos yung 3 minutes? Sorry 3 minutes lang kasi alam ko eh. Hindi pa. 20 seconds. 20 seconds. Muli, yun lang naman. Siguro sa iba ko na lang to. Sa content na lang. So, yun lang. Okay na ako dun. Yo. So, ayun. Salamat, Bad Boy Meloyap. Sige. Okay, Okay sige. na. Merry Christmas. Merry Christmas sige. sa inyong dalawa. Okay, ayun. Sige, ako naman, sana, ito yung sa akin lang ha. Okay, sige, ikaw. Ako yung, kagaya pa rin, hindi nagbabago yung stand ko. Nai-enjoy ko yung live yung LS ni Boss Kayo, ni Boss Melo. Kung yung intention nyo, nung nagka-diskusyon kami ni Boss Kayo, kung ano man tingin nyo ron, wala akong problema ron. Parang, kasi ganito lang pagka, parang pumasok ka dun sa diskusyon, tapos, yung right at that moment, kulong ka dun nung mga ideolohiya at mga binabato mo. Ngayon, syempre, dapat responsable ka rin dun sa mga inano mo. Pero, yun nga, hindi nagbabago yon. Hindi ko lang pinapanood si Boss Kayo pagka yung ako topic, kasi pinapasayaw ako ng green apple tsaka red apple. Si Boss Melo, ngayon, syempre,
bago na yung channel niya. So, kung gusto niyo nung mga ganyang mga diskusyonan, pares naman na ano no. So let the people be the judge. Sa tingin ko yun na lang yun na lang din sa akin. Kayo na bahala. Panoorin niyo, pero sana ipalike mo naman to, Boss Kayo, sa mga Oh no, hindi ko lang talaga may comment to. Basta wag mo lang i-hide ha. hinide ko kasi mali yung ano noon. Kaya nga nung Pero dito lang to. Hindi ko na rin ipopost hanggat nandito to sa'yo. Hindi ko to ipopost. hindi yung pinost. Hindi, okay lang naman i-post. Kasi ang akin lang, kaya ko yun, kinuha ko galing sa yun eh. 'Di ba yung Alin? yung ni-repost ko? Yung ni-relive ko. Oo nga. galing sa iyo. Nahalata ko nga. Yung audio ko, sira. Ewan ko, sinabitahin mo yata eh. Claim yan No? claim. Claim. Ano eh? Boss Melo, thank you very much. Boss Kayo, thank you very much. Sa lahat ng mga pumunta Kabatas, yung Ampalaya Tool Fanatics, thank you very much din. Ayun, Merry Christmas! Ay, ano ko lang, request ko lang ha, pakisabi kay Atty. Libayan na paki-content ito. Yun lang, request ko. Hindi, mag-request ka na ngayon. Ngayon, sabihin mo. Nanonood yun. Sabi niya manonood siya eh. Nanonood yun. Yo, Atty. Libayan, pakidebunk nga yung, kasi hindi talaga ako na-debunk eh. Pakidebunk nga yung Libayan, yung kinontent ko para sa'yo. Libayan, request ko lang sa'yo, pakidebunk ako. Yun lang. Ayan, nanonood dyan si Atty. Oh. Ano, Ayun na, paano? okay na. Oh. Salamat. Ayan, thank you very much. Paki-like ka. Merry Christmas. Congrats, Violet Boy. Bad Boy. May love letter na ba tayong aasahan dyan? Pati si Fiscal EJ. Fiscal EJ hindi, bahala sila. Hindi, sinashout ko nga, idol ko kasi si Fiscal EJ sa si Senator debate. Yeah. Raffy, medyo dikit, close naman kami yan eh. Alam namin. Sige na. Sige. Ingat. Okay, thank you very much.